umpisa. Sige, declare po ulit natin to. Alam niyo po, lagi kong sinasabi ito sa inyo para po magrema sa inyo na you are highly favored, greatly blessed, and deeply loved ng ating Panginoon. Okay, go! I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. So ba, nararanasan po ba ninyo yung araw-araw ng buhay niyo? Amen. And so we welcome ulit po si yung mga anak ni Kuya Boyet. Nandito sila, si Simon at saka si Mujako. Tama ba? Palakpakan niya po natin. Yan. At syempre, nandito ulit si Brother Lester. Welcome back. At syempre, nandito po si Ma'am Celine. Yan. So, palakpakan po natin. Excited na po ba kayo sa ating pag-uusapan ngayon? Amen. Dapat, di ba? Dapat excited talaga po tayo kasi nais po ni Lord na mapalakas po ulit tayo. Nais po niya na mas maging malapit pa tayo sa Kanya. Nais niya na yung magkaroon tayo ng mas deeper relationship sa Kanya at yung mas makilala pa natin kung sino siya bilang Lord, bilang Savior, bilang Ama natin. Amen ba yun? Gusto niyo bang makilala pa si Lord? Amen. Alam niyo po yung pag-uusapan natin is about dun sa transfiguration ng ating Panginoon. Narinig niyo na po ba yun? Nabasa niyo na po ba yun? Yung transfiguration ng ating Panginoon Jesus, bago po siya mapako sa krus, ipinakita po muna niya yung kanyang yung kanyang pagka-Diyos. At yan po ay pinatutuhanan mismo ng ating Diyos Ama. So, tingnan po natin. Ayan po ang ating title, A Glimpse of Glory. Makikita po natin kung yung glory ng ating Panginoong Jesus dito sa transfiguration niya po. So, ang theme po natin is Jesus is revealed in divine glory. He is the fulfillment of the law and the prophets. Sino po yung binigyan ng law? Sino po yung pinagbigyan ng law? Si Moses. At sino po yung yung sa prophets naman? Siya po yung restorer ng law. Kasi nung nakalimutan na po ng mga Israelita yung law, siya po yung ipinadala naman na propeta para i-restore yung law, yung kautusan. At ito po ay si Elijah. And he alone deserves our worship, obedience, and focus. So yan po yung theme natin na makita natin talaga yung kung paano pinulfill ng ating Panginoon ng ating Panginoon yung law at yung sa propeta. At ang text po natin ay sa Matthew 17:1-8. Ito pong transfiguration ay nakasulat din po hindi lang sa Matthew kundi doon sa tatlong synoptic gospel, sa Matthew, Mark, and Luke. Pero wala po siya sa John. Ang goal po natin is to lead the church. Tayo po, kasama po ako doon. At sino po yung church? Hindi po tong building, kundi bawat isa sa inyo. Tayo po yung church, tayo po yung iglesia. Di po ba? To lead the church to worship Christ more deeply. Listen to Him more attentively. Di ba? And walk with Him more faithfully. Ano po napansin nyo? Di ba? Puro more deeply, more attentively, more faithfully. Di po ba? So, alam niyo po, ang nais po talaga ni Lord ay yung makita niya na tayo po ay nag-grow sa kanyang salita. Na tayo po ay, kumbaga, pinapahalagahan natin yung pag-ibig niya, yung ginawa niya para sa atin. Amen ba yun? So yan po yung goal natin to lead the church to worship Christ more deeply, listen to Him more attentively, and walk with Him more faithfully. Gusto po ba natin yun? Amen. Amen. So, introduction. Have you ever wished to see God's glory? Something so real and powerful that it would change your faith forever. Kasi may mga nagsasabi sa akin yung parang nananaginip sila na parang nakikita nila si God na yung bang all in white, yung mga ganon. May nagsabi po sa akin na parang sabi niya natakot ako ganon. Pero kasi kapag si Lord yung nandun, hindi ka matatakot eh. Dapat kapayapaan yung pupunta sa'yo. Hindi takot. So, ibig sabihin, kung sino yung pakita, baka multo yun. Or diba? Pero, ang totoo po, kapag si Lord po talaga nagparamdam sa atin, kapayapaan po yung mararanasan natin. Hindi po yung takot ka. Hindi po. Pagka takot ka po, hindi po yun sa Panginoon. So, in Matthew 17, so dito po tayo sa Matthew, hindi ko na po inano dun sa Luke at saka sa Mark. Dito na po tayo mag-focus.
three disciples saw something heavenly. Jesus was transfigured, his appearance changed, shining with divine light. It was moment that revealed his true nature. So, dito po sa Matthew 17, andito po yung yung transfiguration ng ating Panginoong Jesus na tinawag niya po yung kanyang tatlong disciples. Ang pinaka main disciples na po kasi ay si Peter, si John, at si James. Di po ba? Alam niyo po ba ang meaning ng mga pangalan nito? Kasi nga nung nag-aral kami nung Wednesday nung Bible study, yung si Jabez po, ang kanyang meaning ng pangalan niya po ay pain or sorrow. Di po ba? And sabi ko nga po, si Sister Molina nga po, ang yan, Mother Earth yan eh. Ang meaning po ng pangalan niya. Di ba? So, si Brother Alfred, wise counsel yung pangalan niya. And sa akin naman, kung natatandaan ko, yung striving, yung bang, yung nag-work lagi, parang ganon. Diba? So, lahat po tayo may meaning yung pangalan natin. And alam niyo po, may purpose, kasi may gustong ipakita si Lord dito kung bakit si John, si James, at si Peter yung kanyang laging kasama. Di po ba? So, gusto niyo po bang malaman kung ano yung mga meaning ng pangalan nila? Wow, isa lang yung may gustong malaman yung pangalan nila. Diba? So, i-reveal po yan ng ating Panginoon. So, dito po, doon po sa Matthew 16, doon po, sinabi na ng Panginoon. Kasi dito, malapit na po siyang ipako sa krus. Ngayon, dito po sa 16, nagtanong po ang ating Panginoon. Sabi niya, sino ako sa palagay ninyo? Yun ang tanong niya doon sa mga disciple niya. At ngayon, si Peter po, siya po yung pinaka-bold. Siya po yung impulsive kung sumagot. Parang po sa atin, na kapag may gusto tayo, gusto na natin gawin. Si Peter po ganun siya. Hindi siya nag-iisip kapag sumasagot siya. Ganun po yung character ni Peter. Masyado po siyang, yung aligaga. Parang ganun, di ba? Minsan aligaga din po tayo eh. Pero ang sagot niya dito, talaga, tama, yung sinagot niya sa ating Panginoon. Ikaw ang Panginoon, sabi niya gano'n. Ikaw ang tunay na Diyos, sabi niya. So, ang ating Panginoon Jesus, sabi niya na pinagpala ka kasi yung nalalaman mong yan ay hindi galing sa'yo, kundi sa Panginoon mismo. Sabi niya gano'n. So ngayon, ikinukwento na niya kung ano yung mararanasan niya, yung mapapako siya sa krus, maghihirap siya, lahat yun. Pero parang hindi sila naniniwala na mangyayari yun sa ating Panginoon. Pero, nung dito na sa Matthew 17, ipinakita ng Panginoon yung pagka-Diyos niya talaga. Diba? So makikita po natin na dinala niya po si Peter, si John, at si James dun sa taas ng bundok. Number 1 po is a glimpse of Jesus' glory. Tingnan po natin ito para mas lalo po natin maintindihan kung paanong nakita nung tatlo yung glory ng ating Panginoong Jesus. So, yan po sa Matthew 17, 1 and 2. Now, after 6 days, di ba? So, ikwento na ng Panginoon, sinabi na niya na maghihirap siya, sinabi niya na mapapako siya sa krus, sinabi na niya lahat na may mangyayari sa kanya. Now, after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up on a high mountain by themselves. Ito pong mountain na sinasabi na to ay sa mountain Tabor, yung niya, or Hermon, yung kanyang, yung pangalan ng mountain. Ito po yung pinaka-highest mountain sa Jerusalem. Diba? So, si Jesus Christ din po, nabinyagan siya doon sa pinaka-lowest part ng Jerusalem. Hindi sabi nila doon sa narinig ko, hindi sa lowest, kundi pinaka-lowest talaga sa buong mundo, sa Jordan River naman. Diba? So makikita mo talaga na nung nasa lowest siya, doon siya nabautismuhan at nagsimula yung kanyang ministry. At nung nasa taas naman siya ng mountain, doon naman po yung magsisimula, yung ipapakita niya kung sino po siya as ating Panginoon. Kung gaano po siya ka-glorious po talaga. Diba? So ito po, John, his brother, led them up on high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. So ano po ba talaga ang ibig sabihin ng transfigured? Ito po. The word transfigured comes from the Greek metamorpho, a complete transformation. Sino po yung nagkaroon ng complete transformation? Ang ating Panginoong Jesus. Sa Latin roots po, ang sabi po, yung trans, ang meaning niya po is across, and figura, form, shape.
it does signifies a change of form or appearance. So, dito po kung i-imagine po natin, kung i-visualize po natin, nagbago po ang anyo ng ating Panginoon. Dazzling white. Alam niyo po yung sabi diyan kanina, yung his face shone like the sun. Diba? So, ibig sabihin po, nagliwanag po yung mukha ng ating Panginoon. And his clothes became as white as the light. Mas maputi pa po yan dun sa nilagyan ng bleach. Mas maputi pa po yan talaga. Diba? So, yan po yung meaning. So, ibig sabihin po, nagkaroon ng pagbabago sa anyo ng ating Panginoong Jesus. So, Jesus' transfiguration marked a significant phase in Christ's revelation as the Messiah and the Son of God. The Lord's glory was revealed not just through miraculous deeds but in a more personal and tangible way. So makikita po natin talaga na nagbago yung anyo ng ating Panginoon dito. And gusto ba nating makita yung glimpse of glory ng ating Panginoon? O baka naman pag nakita nyo yung sobrang liwanag, matakot kayo. Diba? Pero alam nyo po, si Moses po, nagkaroon din po siya ng parang, hindi naman transfiguration, pero dahil nakita niya ang ating Diyos Ama, din po siya, nagliwanag. Pero yung liwanag na yon unti-unting nag-fade. Pero dahil si Jesus Christ ay anak ng ating Panginoon, hindi po nag-fade yung kanyang glory. Amen ba yun? So magkaiba po talaga si Moses at si Jesus. So application po natin, sometimes we forget who Jesus really is. He is not just gentle or humble. He is glorious, powerful, and eternal. In worship and in prayer, we are invited to glimpse His glory through the eyes of faith. So, alam niyo po, mas mararanasan po talaga natin ang Panginoon kapag po lagi tayong nagbababad sa Kanyang salita. Amen? Nagbababad po ba kayo sa salita niya? Amen. Amen. Lagi ko po itong pinapaalala sa inyo every Sunday. Amen? Number 2, ito, tingnan po natin din ito kasi mahalaga po ito. Yun po, nagbago na yung anyo ng ating Panginoon doon. Ngayon, dito naman po, the fulfillment of the law and the prophets. Sa Matthew 17:3, dito po, and behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. So, ibig sabihin, during dun sa transfiguration ng ating Panginoong Jesus, nandun din po si Elijah at si Moses. Bakit po kaya sila nandun? Di ba? Kasi di ba, nag-transform na siya, kumbaga na-transfigure siya, nagkaroon na siya ng change of appearance, pero sabi po dyan, and behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with Jesus. Di ba? And sabi, why Moses and Elijah? Moses po ay represents the law. Alam po natin na ang law ay ibinigay kay Moses. Tama? Si Elijah naman po represents the prophets. And siya po yung restorer ng law. Kasi nga po, nung nakalimutan na nila yung law, si Elijah po ang pinadala naman na propeta ng ating Panginoon para i-restore yung law niya. So together, they represent all of the Old Testament. And they're standing with Jesus. Sa palagay niyo po, magkakapantay po ba si Jesus, si Moises at si Elijah? Hindi, di ba? Mas mataas ang ating Panginoong Jesus. And papatunayan po dyan na mas mataas po talaga ang ating Panginoong Jesus. Dito po, this shows that Jesus is not against the law or the prophets. He fulfills them. Di ba? Minsan sabi natin yung law, lagi nilang sinasabi na dapat daw yung law, sundin natin, ganyan-ganyan. Pero, nobody, di ba? Walang makakapag-obey ng lahat ng law. Sino naman ang makakapag-obey nun? Ultimo, Moses, hindi po niya yan na-obey. Kasi kung na-obey po ng isang tao yan, hindi na po kailangan pumunta si Jesus Christ. Kasi ibig sabihin, dahil tao lang din si Moses, ibig sabihin, kaya din nating i-obey. Pero, hindi po. Kasi hindi po, kumbaga, kailangan po talaga natin ng isang nagkatawang tao na mag-fulfill sa lahat ng law. Amen ba yun? Amen. Alam niyo po, hindi po natin pwedeng sabihin na naging tao si Jesus, kundi ang mas pinakamaganda po ay nagkatawang tao. Amen? Amen. Diba? So, everything God has spoken through Scripture points to Him. Alam niyo po, kung babasahin po talaga natin ang Biblia, lahat po ng pinopoint niya
ay ang ating Panginoong Jesus. Tama po ba? Kasi po, alam niyo po yung sa Old Testament, ang nilalaman po talaga niyan ay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po lagi kong sinasabi sa inyo na magbabad tayo para makita natin yung beauty ng ating Panginoon Jesus talaga. Di ba? At makita natin kung gaano niya tayo kamahal. Di ba? So, si Jesus po, siya po, pinulfill niya po lahat yung law. At di-restore niya po tayong lahat. Amen ba yun? Amen. Amen. So, sa Matthew 5:17, sabi po, do not think that I have come to abolish the law. Ang mismong nagsabi po nito ay ang ating Panginoong Jesus. Di po ba? Sabi niya, do not think, huwag mong iisipin. Sabi niya na ako pumunta dito, ako para i-abolish ko yung law or the prophet. Sabi niya, I have not come to abolish them, but to fulfill them. So, paano niya pinulfill yun? Dying on the cross. Amen ba yun? Amen. So, application, every time we read scripture, we must ask, how does this point to Jesus? He is the center of God's redemptive story. Alam niyo po, si Jesus Christ lang po talaga yung ano sa atin, yung kaya po tayo na-redeem, kaya po tayo tinubos because of our Lord Jesus Christ. Diba? Amen? So, every time po na magbasa kayo ng scripture, tingnan niyo po, i-bring out niyo po doon si Jesus Christ, kung ano yung sinasabi po doon. Amen ba yun? Amen. Amen. Kasi kung, alam niyo po kung hindi tayo lagi nagbabasa, di ba, minsan, ako din po dati nung hindi pa ako laging nagbabasa ng Biblia, anong sabi ko, hindi ko naiintindihan ang ibig sabihin nito? Ano bang tinutukoy nito? Di ba, mas lalo na po pag sa Old Testament. Pero alam niyo po, kapag minahal mo talaga yung salita ni Lord at naghingi ka sa Kanya ng wisdom, talagang ipapaintindi po niya sa'yo kung ano yung Kanyang ibig sabihin, kung ano ang nilalaman ng Kanyang salita. Amen ba yun? Naniniwala ba kayo na Amen. you have the wisdom of God? Amen. Amen. Number 3, God's voice commands, listen to Him. Diba? So, yung boses po ng ating Panginoon, sabi niya, ito po yung nagsasalita ay ang ating Diyos Ama. At sabi niya po, listen to Him. So, bakit ko po ito sinabi? Yan. So, sa Matthew 17:4, sabi po dyan, then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. So, ito na naman po si Peter. Si Peter po kasi, ano po yan siya, impulsive siya. So, ngayon nakita niya. Di ba, nakita niya na nandun si Elijah, nakita niya na nandun si Moses, at nakita niya na nandun si Jesus. Ngayon, dahil nakita niya sila, sabi niya, igagawa ko, Panginoon, maganda pala na nandito kami. Sabi niya gano'n, para maigawa namin kayo ng tig-iisang tabernacle, sabi niya gano'n. So ngayon, ang ano dyan, si Peter, hindi niya naiintindihan yung nangyayari. Kasi ginawa niyang pantay-pantay silang tatlo, which is hindi tama. Hindi tama na magkapantay si Jesus Christ, si Elijah at si Moses. Hindi po tama yon. Ngayon, dahil hindi naiintindihan ni Peter, yun yung sinabi niya. Diba? So, Peter offers to build tents as if to preserve this glorious moment. Kasi nga, na ano din sila nagulat din sila sa nakikita nila na paano nag-transform at bakit nandun si Elijah at bakit nandun si Moses. Actually po, si Moses, hindi po nakasulat sa Bible kung saan siya ibinary, kung saan siya inilibing ng ating Panginoon. Kasi siya po mismo, 120 years old noon si Moses. Pero wala pong nakalagay sa Bible kung saang mountain siya inilibing ng ating Panginoon. Sa ang ating Panginoon po mismo yung nag-ano sa kanya. So, siya po, nire-represent niya yung law. So, yung mga under the law, sila po yung mga maja-judge na yung parang babangon, di ba? Yung mabubuhay pong muli, yung mga talagang nag-obey sa ating Panginoon. At si Elijah naman po, ang nire-represent niyan ay tayo. Kasi po si Elijah, hindi po siya namatay. Di ba? Alam niyo po ba na hindi namatay si Elijah? Yes. Siya pa rin po yung living creature hanggang ngayon. Tama? Yes, Elijah. Di ba? Elijah. Kasi po yung di ba, yung chariot, di ba, dinala na lang siya. Hindi po siya namatay. Kaya nga po sabi ni Eliseo, ni Elisha, yung kanyang yung kanyang kanang kamay. Sabi niya, ibigay mo din sa akin yung yung anointing mo, yung kagaya ng nalalaman mo, sabi niya. Pero sabi ni Elijah sa kanya, kapag nakita mo kung paano ako kinuha ng Panginoon, mapupunta sa'yo yung double portion. Sabi niya gano'n. So, true enough na napunta kay Elisha lahat yung
yung double portion ng anointing ni Elijah. Diba? So, dito po, makikita natin na si Peter po, hindi niya nakikita kung ano yung ibig sabihin nung nakikita niya mismo sa kanyang mga mata. As if, yung bang gusto niyang i-preserve yung glorious moment, pero he misses the point. So dito sa Matthew 17:5, sabi niya, while he was still speaking, ito, nagsasalita pa lang po si Peter. Sabi niya, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly, a voice came out of cloud saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Alam niyo po ba na pangalawang pagkakataon nito na sinabi ng ating Panginoong Diyos Ama na this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano po yung una na sinabi niya yan? Nung nabaptize po ang ating Panginoong Jesus doon sa lowest part ng Jordan River. Di po ba? Sabi niya, this is my beloved Son. Kaya niya in-interrupt si Peter kasi hindi naiintindihan ni Peter kasi ginagawa niyang pantay-pantay silang tatlo. Di ba? Kaya sabi niya, sabi ng Panginoon mismo, siya mismo yung nagsabi, yung boses ng ating Panginoong Diyos Ama, sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. At may karugtong, hear Him. Siya lang dapat ang pakinggan ninyo. Wala nang iba. And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. So, ibig sabihin po, nung natakot sila, umano na sila, di ba, na sabi niya, ano yung nangyayari? Hindi nila naiintindihan, pero narinig po nila yung boses ng ating Panginoong Diyos Ama. At pinapatotohanan niya na ang Panginoong Jesus ay kanyang pinakamamahal na anak. Amen ba yun? Amen. Di ba? Kapag naintindihan po natin ang salita ni Lord, ma-amaze ka po sa pag-ibig talaga ng Panginoon sa atin. Sabi niya, di ba, this is my beloved Son. And tayo po, we are the beloved sons and daughters of our God. Amen ba yun? Amen. Bakit? Kasi tinanggap po natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Sino po ang hindi pa nakatanggap kay Jesus dito? Wala. So, tinanggap nyo na pong lahat, ha? Diba? Amen ba yun? Amen. Sabi niya, hear Him. Dapat, alam niyo pa ang sabi ng Panginoong Diyos Ama, ang pinakamamahal kong anak lamang dapat ang inyong pakinggan. Sabi niya, di ba? So, hindi na dapat si Elijah, hindi na dapat si Moses. Bakit? Tapos na po yung time nila. Kumbaga, tapos na po yung time nila doon sa Old Testament. At ngayon po, ay ang nagre-reign ay ang ating Panginoong Jesus. Amen ba yan? Amen. Di ba? So, tapos na po eh. Wala na po si Moses, wala na rin po si Elijah. Ang nandito na po ay ang ating Panginoong Jesus na siya pong tumubos sa ating lahat. Amen? Alam niyo po, ito bago po siya maipako sa krus, ito bago po siya mapahirapan na nagpakita ang ating Panginoon, na pinatotohanan ng Diyos Ama na ang ating Panginoong Jesus ay God, the same sa Kanya. Amen ba yun? Amen. Amen. Then, suddenly, a bright cloud, a sign of God's presence. Ito po, di ba, kahit po doon kila Moses noon, di ba yung cloud na nag-ano sa kanila, tumatabing sa kanila nung mainit, alam niyo po yun, sign po yun ng Panginoon ay pinoprotektahan sila. At ganyan din po, nandun yung presence ng Panginoon. At yun po yung sumisimbolo doon, di ba? A bright cloud, a sign of God's presence, overshadows them, and the voice of the Father speaks. At tignan po natin kung ano yung dineclare talaga ng ating Diyos Ama. This is my beloved Son. Ito po yung His divine identity. Divine identity ng ating Panginoong Jesus. With whom I am well pleased. Ito po yung God's approval. Na siya po talaga ay kanyang pinakamamahal na anak. Di ba? Amen ba yun? And listen to Him. Hear Him. Sabi niya, ito po yung command ng ating Diyos Ama. Command niya po ito sa ating lahat na si Jesus Christ lang po dapat ang ating pinapakinggan. Amen ba yun? Amen. Baka naman po may iba kayong pinapakinggan na hindi si Jesus Christ na bumubulong-bulong sa inyo. Meron ba? Di ba? Kasi magkaano yan eh, magkasama pa rin yan eh, na may bumubulong sa atin. Pero ang sabi po ng ating Diyos Ama,
pakinggan mo lamang ang ating Panginoong Jesus. Pakinggan nyo lang ang aking pinakamamahal na anak. Di ba? Kaya nga po kapag nag-ano din po tayo, Lord, hindi mo ako pababayaan, Panginoon. Bakit? Kasi po, pinakamamahal mo rin akong anak. Kagaya ng anak mong si Jesus. Di ba? Kasi as He is, kung ano ang ating Panginoong Jesus, so are we in this world. Amen? Amen. So, may natututunan po ba kayo? Amen. Amen. So, this is God's way of saying, Moses and Elijah were great. Tama naman po, they are great nung kapanahunan nila, nung time nila, nung term nila, di ba? But Jesus is supreme. Siya po ang pinakamataas sa lahat. He is not just another voice, He is the voice to listen to. Siya po dapat yung pinapakinggan natin. Amen ba yun? Kapag po ba nagkakaroon kayo ng one-on-one kay Lord, nararamdaman niyo po ba yung presence niya? Yung ba parang niyayakap ka niya, nagkakaroon ka ng kapayapaan, na kapag umiyak ka sa kanya, andun na yung rest, na parang wala ka nang dapat problemahin, wala ka nang dapat katakutan, kasi alam mong kasama mo siya. Yun po ba nararamdaman po natin? Amen. Amen. Alam niyo po, yung may mga deep relationship sa ating Panginoon, talaga po yun yung mararamdaman niya. And kapag naman po, nag-uumpisa pa lang po tayo, patuloy po tayo. Patuloy po tayo na magbasa, patuloy po tayo na mag-listen sa salita ng ating Panginoon. Amen ba yun? Amen. Amen. So application, sabi po dyan, in a noisy world full of voices. Yan nga, yung sinasabi ko sa inyo. Full of voices, full of opinions. Are you listening to Jesus? Diba? Kahit pa may mga naririnig kayong iba. Ano po ba to? Inaano nyo po ba yun? Yung bang nire-rebuke nyo ba? O baka naman pinapakinggan nyo yung ino-offer ng mundo? Ha? Dapat hindi na po natin yung ini-entertain yung mga hindi magagandang voices. Diba? Kasi yun nga, pinag-aralan natin last time, yung heart natin. Diba? Saan ba tayong heart doon? Yung listening heart ba tayo? Diba? Yung understanding heart ba tayo? O yung matigas pa rin po ba tayong puso? O yung turny heart pa rin po ba tayo? Diba? So, alam niyo po, si Lord at ikaw lang po yung nakakaalam doon. It's between you and the Lord kung ano po yung relationship na mayroon tayo sa Panginoon. Diba? So, wala pong dito, wala pong magsasabi sa atin, ay, ako mas malalim ako, mas kilala ko si Lord. Wala pong ganon. Diba? Kasi po lahat tayo, God has given us equal opportunity para po makinig sa Kanya, para po makilala siya. Kung nauna man po yung mga iba na nakakilala sa ating Panginoon, praise God. At kayo din po, mas lalo din po, alam ko na mas lalo din po ninyo makikilala pa ang ating Panginoon. Amen? Amen. Ayan, sabi po dyan, in a noisy world full of voices and opinions, are you listening to Jesus? Si Jesus pa rin po ba ang pinapakinggan ninyo? Not just on Sundays. Kasi minsan, active lang tayo pag Sunday. Diba? Pag nandito tayo, yes Lord, praise God, amen. Diba? Kanta tayo ng kanta, pero pag uwi natin, diba? Yung sinaya nga ni Pastor Tess kahapon, bilang may mga alam na tayo na salita ni Lord, sabi niya, ano tayo ngayon? Ano ang buhay meron tayo ngayon? Diba? Kailangan po may transformation. Amen ba yun? Kasi Amen. kapag wala pong transformation, may problema po talaga sa puso natin. Amen? And kailangan po na ipa-heart transplant natin sa ating Panginoon. Amen ba yun? Hindi sa doktor, sa ating Lord. Di ba? Amen? Di ba? Not just on Sundays, but every day. In scripture, in prayer, in the quiet moments of your heart. Amen? Kaya napaka-importante po na mayroon tayong quiet time with the Lord. Enter His presence. Labor to enter His presence. Sabi nga doon sa Hebrews labor to enter His presence. Bakit labor? Kasi nga, hindi talaga natin minsan nagagawa. Kaya nga pag sumikapan nyo na pumasok sa presensya ng ating Panginoon, sabi niya. And sabi din po, di ba sa Psalms 91:1, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Magkakaroon lang po tayo ng kapayapaan, ng rest, kapag po pumasok tayo, di ba, sa presensya ng ating Panginoon. At si Lord po, always po yan, na hinihintay niya po tayo. Amen? Amen. Amen. So number 4,
Jesus alone remains. Naniniwala po ba kayo na si Jesus lang yung natira sa kanila? Amen. Amen. Sige, basahin po natin ito. Matthew 17:7-8. But Jesus came and touched them and said, kasi di ba natakot po sila, gumanon na sila eh, yung, ano ba to, yung nagyumuko na sila dahil, para syempre natakot sila nung nagsalita ang ating Diyos Ama, di ba? So, sabi ni Jesus Christ, lumapit sa kanila, but Jesus came and touched them and said, arise and do not be afraid. Sabi niya, huwag kayong matakot. When they had lifted up their eyes, they saw no one but Jesus only. So, ibig sabihin, nasa na si Elijah? Nasaan na si Moses? Ibig sabihin po na wala na sila talaga. Diba? Kumbaga, tapos na po yung turn nila at si Jesus na lang po dapat yung pinapaniwalaan natin ngayon. Amen ba yun? Amen. Yung mga nasulat po sa Old Testament yan is written para po makita natin talaga yung picture, yung big picture na nagpo-point out sa ating Panginoong Jesus. Siya po talaga yung tinutukoy nila naman ng Biblia natin. Kaya nga po pahalagahan po natin yung bawat salita ni Lord na nalalaman po natin. Amen ba yun? Amen. Ina-apply po ba natin to sa buhay natin? Amen. Diba? Sabi niya, when they had lifted up their eyes, they saw no one. But, sige nga, sabahin nga po ninyo sino natira. Jesus only. Jesus only. Amen. Di ba? Si Jesus lang na yung nandun. Siya na lang po talaga yung natira doon. Kaya naman po, tama yung sinabi ng ating Panginoong Diyos Ama na this is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to Him. Sabi niya, hear Him. Kasi siya na lang po talaga ang para sa atin ngayon. Amen ba yun? Amen. Yan. After the voice speaks, the disciples fall on their faces in fear. But Jesus comes, touches them, and says, rise and have no fear. Diba? Kasi po, kasama nila ang ating Panginoong Jesus. Amen ba yun? At alam niyo po, ang meaning po ng John ay grace. Ang meaning po ng James ay supplanter or replace. At ang meaning po ng Peter ay stone or rock. So, ang ibig po sabihin nito, grace was replaced, hindi, baliktad yata. The law was replaced by grace. So, si Peter pala yung una. Peter, si James, at si John. So, ibig po sabihin no, na ang meaning ng rock, yung stone, ito po ay yung law, yung Moses. At yung meaning po ng pangalan ni James ay replace or supplanter. At ang meaning po ng pangalan ni John ay grace. So, ang ibig pong sabihin nito, the law was replaced by grace. Kaya po tayo, we are under the grace of God. Hindi na po tayo under the law. Amen ba yun? Amen. Amen. So, yun po yung meaning ng pangalan. Sino po nakakaalam nun sa inyo? Wala. Yan lang. Wala. Yun. Di ba? Yun po. Be blessed na nalaman niyo po yung meaning ng pangalan nila. Sila po talaga yung kasama lagi ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sila lagi. Kasi po ipinapakita po talaga dito na we are under the grace of God. Hindi na po tayo under the law. Di ba? The law was replaced by grace. Amen ba yun? Amen ba yun? Ayun. Kaya hindi na po dapat tayo matakot. Kasi po, mas mataas ang grasya ng Panginoon kaysa yung law. Yung law po, binibring out niya lang yan yung kasalanan sa atin. Yan. So, dito, when they look up, Moses and Elijah are gone. Wala na po sila. The cloud is gone, the voice is silent. All that remains is Jesus only. Kaya dapat po si Jesus lang yung laging nakikita natin sa buhay natin, laging napapakinggan yung boses niya para sa atin. Amen ba yun? Amen. Amen. So that's the message of the Transfiguration. In the end, it's Jesus only. Ibig sabihin, na-fulfill na po ni Jesus Christ yung law at yung sa mga propeta. Amen ba yun? Amen. Amen. So, not works, not our works, not the law, not our spiritual experience, only Jesus, glorious, sufficient, is near. Tama, hindi po dahil sa sarili nating gawa, hindi po dahil sa law,
kundi dahil lang po sa ating Panginoong Jesus. Kaya po tayo nagkaroon ng relationship sa Kanya. Amen? Amen. Yeah, so application, what are you depending on today? Ano po yung dependence nyo? Yung pera nyo po ba? Yung trabaho nyo po ba? Yung health nyo po ba? Ano po ang dinidependahan nyo? Who are you looking to for life, for direction, or for hope? Sarili nyo po ba ang kaalaman? Sarili nyong kalakasan? O si Jesus lang? Jesus. Jesus. Diba? Let your eyes see Jesus only. The one who saves, speaks, and stays with you forever. Amen? Amen. Amen. Ayan. Ito po, si Peter po, pinatutuhanan niya rin po to. Kasi po, siya yung eyewitness. Isa po siya sa eyewitness, di ba? Tatlo po sila, si John, si Peter, at si James. Ngayon, isinulat din po ito ni Peter dun sa kanyang book, sa kanyang epistle. At pinatutuhanan niya po, sabi po niya dyan, for we did not follow cunningly devised fables. Anong ibig sabihin nito? Hindi sila yung yung nagsasabi lang ng kasinungalingan na nakita nila ang Panginoon. Hindi kasinungalingan yung nakita namin, sabi niya. Hindi ito parang yung trinokisay lang na hindi na walang katotohanan, sabi niya. When we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but, sabi niya, were eyewitnesses of His Majesty. Kasi po silang tatlo yung nakakita doon sa transfiguration ng ating Panginoon. Si Peter po yung buhay pa dyan at malapit na po siyang mamatay. Pinakita po ni Lord na malapit na siyang mapatay. Kaya po isinulat niya yung testimony niya kung paano niya nakita yung majesty ng ating Panginoong Jesus bago ito namatay sa krus ng Kalbaryo. Diba? So, sabi niya, ito hindi ko to gawa-gawa lang. Eyewitness kami. Sabi niya, eyewitness ako sa majesty ng ating Panginoong Jesus, sabi niya. And sabi diyan, for He, ito po si Jesus, received from God the Father honor and glory when such a voice came to Him from excellent glory. Diba tama? Kasi, diba narinig nila yung boses ng Diyos Ama na nagsasabi na, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ibig sabihin po, pangatlo na nabanggit dyan, at si Peter na po yung nagbanggit dyan. Di ba? Hindi na po. Yung una po, nung nabaptize siya, at pangalawa, nung na-transfigure siya, at pangatlo, nung si Peter na po, pinatotohanan niya, tinestify niya, na nakita nila yung excellent glory ng ating Panginoong Jesus. Amen ba yun? Are you blessed? May natutunan po ba kayo? Amen. Amen. And sabi po sa 2 Peter 1:18, and we heard this voice, sabi nila, pati yung narinig nila, isinulat din ni Peter, di ba? Which came from heaven. Hindi po sa mountain lang, kundi sa langit talaga, sa heaven, di ba? When we were with Him on the holy mountain. Alam niyo po, pag nasa holy mountain, ibig po sabihin talaga nun, na may revelation na mangyayari. At kagaya po, di ba, nung binigay nung na-meet ni Moses, si ang ating Panginoon, di ba, doon sa Mount Sinai. Sa mountain pa rin po yun. Di ba? At nagkaroon po talaga ng revelation. And ganon din po yung nangyari kila Peter, James, at John. Amen ba yun? Di ba? So yan, talagang itinala, inirecord, isinulat po talaga ni Peter para tayo maunawaan natin na totoo yung sinasabi nila. Pinatotohanan po niya talaga. Amen ba yun? Amen. Diba, conclusion. Siyempre, nandun po sila sa mountain. Hindi pa po nangyayari yung pagkakapako ng ating Panginoon. Ngayon, conclusion po, kailangan po nilang bumaba from that mountain. Diba? So, the transfiguration was a mountaintop moment, but they couldn't stay there. Kasi kailangan po na magawa yung pagkapako ng ating Panginoon. Ano lang po talaga, pinakita lang po talaga yung excellent glory ng ating Panginoong Jesus sa kanilang tatlo. At para po maisulat ito at mapalakas tayong lahat. Kaya, ang pinagsisilbihan po nating Jesus ay totoo at tunay na siya ang supreme lamang. Amen po ba yun? Amen. Di ba yung mga sinasabi nila na si Jesus ay isa lang na mataas na propeta,
ano lang siya, tao lang siya, di ba sinasabi nila. Pero ito po yung katotohanan na ang ating Panginoon talaga po ay ano siya, di ba? Great in majesty po talaga siya. Supreme in all, di ba? Superior po siya, sovereign po siya. Amen ba yun? Excellent glory po siya. Nandun na po lahat. At pinatotohanan din po yan mismo ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen ba yun? Yan, so sana lang po, I hope and pray po na may nagdirema po talaga sa inyo, di ba? Amen? Tapos dito po, Jesus led them back down in the valley of suffering, conflict, and eventually the cross. At mangyayari na po talaga yung pagpapako, pagpapahirap sa ating Panginoon. Pero sila Peter po, kakaiba. Yung tatlo, kakaiba na po yung ano nila. Na kahit na ganun yung nangyayari sa ating Panginoon, ano pa rin po, nandun na yung tiwala nila. Amen ba yun? Amen. So why? Because glory must go through the cross before the crown. Kaya kailangan po nilang bumaba from that mountain top. The glimpse of glory was meant to strengthen them for the suffering ahead, and it's meant to strengthen us too. So nakita niyo po ba kung gaano tayo kamahal ng Panginoon? Nakita niyo po ba kung gaano ka-glorious yung ating Panginoong Jesus? Amen ba yun, di ba? Amen. Yan. So final application, worship Jesus in awe of His glory. Trust His word. Listen to Him. Pakinggan po natin ang ating Panginoong Jesus. Huwag po tayo manahan sa sarili nating kakayahan, sa sarili nating pagkaunawa. Lagi po tayong dumepende sa ating Panginoon. Fix your eyes on Him alone. Dapat siya lang po yung nakikita natin. Huwag na po tayo tumingin dito. Kasi pag tumingin tayo dyan, napapariwala po tayo, di ba? Kapag nakita po natin yung ino-offer ng mundo, yung thorny heart, di ba? Pagka nagsabay po kasi yung ino-offer ng mundo at ino-offer ni Lord, minsan nangingibabaw yung ino-offer ng mundo, di ba? Pero pag po si Lord yung nakikita natin, yung napapakinggan lang natin, mas maayos po yung magiging buhay natin. Although, hindi po tayo exempted sa mga trials, di ba? Kasi sinabi naman po talaga ng ating Panginoon na marami tayong mararanasan. But take heart, sabi niya, I have overcome the world. So, ibig sabihin talaga po, siya lang dapat yung nakikita natin in every situation po na mayroon tayo. Amen ba yun? Amen. At sabi po dyan, follow Him in the valley, the mountain top gives us strength for the journey. Di ba? So, kahit pa po anong valley meron tayo ngayon, yung mountain top na nabasa natin, kung kaano ka-glorious ang ating Panginoong Jesus, yun po yung makita natin tuwing may mga nararanasan po tayo. Amen? Amen. Yan. Sa Romans 3:20, dito po, yan po yung yung counterpart ng transfiguration ng ating Panginoon. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, mayroon po ba? Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil ang gawain ng kautusan ay ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Tama? Kasi wala naman po talagang makapag-follow kasi nung law, di ba, ng kautusan. Kaya po, ipinapamukha sa atin na tayo ay makasalanan. Na tayo hindi natin kayang gawin lahat kahit na yung 10 Commandments lang. Di ba? Wala. Sabi dyan, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Di ba? Wala naman po talaga. Kaya nga po, ang sabi, ang titingnan lang natin lagi ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Ayan, sabi niya, gawain, ay ipamukha sa tao na siya'y nagkasala. Diba? Kasi hindi po natin talaga masunod kapag under the law tayo. And sabi po, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos. Bakit na ulit? Dahil, ito pala. Ngunit ngayon, nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao. Hindi ito sa pamamagitan ng kautusan. Tama? Ang kautusan at mga propeta mismo ang nagpatotoo tungkol dito. Diba? Kasi nga po, si Elijah, si Moses, hindi po yan nila nasunod talaga. Kaya nga po, dumating ang ating Panginoong Jesus to fulfill everything para sa ating lahat. Kaya nga po, we are qualified of every blessing na ino-offer ng Panginoon
ngayon. Amen ba yun? Amen. Are you blessed sa salita ni Lord? Amen. May nagrema po ba sa inyo? Amen. Amen. Diba? So patuloy po tayong magbasa. Patuloy po tayong yung magkaroon ng ng kauhawan sa salita ng Panginoon, yung bang magsik sa Kanya. Kasi po, kapag po Sunday goer lang po tayo, o kaya kapag ka lang nakarinig ka sa kakalang wala po wala po magiging bearing yon. Pero po kung talagang intentional po dapat. Intentional yung pagsisik natin kay Lord. Dapat po may quality time tayo sa Kanya. And hindi po natin malalaman ang mga ito kung hindi po talaga tayo nagbabasa ng salita niya, di ba? Alam niyo po, lahat po tayo tinuturuan ng ating Panginoon. Lahat po tayo nais ni Lord na magkaroon ng relasyon sa Kanya. Alam niyo po yung prayer po yan, ano po ang ibig sabihin ng prayer? Dependence tayo. Ang dependent natin ay ang Panginoon lamang. Amen ba yun? Diba? So, kapag nagpe-pray ka, huwag mo nang i-entertain yung mga pumapasok dyan. Kasi minsan nagpe-pray ka pero hindi ka talaga nagpe-pray kasi may pumapasok na iba, di ba? Dapat po, Jesus only. Listen only to Him. Wala nang iba. Amen? Amen. At kapag pa na may naririnig ka, rebuke mo na siya kaagad. Tanggalin mo na siya. Umalis ka dyan. Command. Yung commanding, naalala nyo, i-command nyo kung ano man yung spirit na nandyan na mawala. At si Jesus lang dapat yung mag-occupy ng isip mo at ng puso mo. Amen ba yan? Amen. So, yun lang po yung may babahagi ko. And I hope and pray po na may natira. Kumbaga, nagrema sa puso natin. Alam ko na, hindi man po nagrema lahat, pero mayroon at mayroong pangungusap ang Panginoon sa inyo. Amen ba yun? Amen. So, sige po, tinatawagan po natin ang ating worship team para sa ating pagpupuri. Sa aawitin.